Muli po ang aking taos-pusong pagbati sa lahat po ng aking mga subscriber. Saan man po kayo sulok ng mundo naroroon ngayon at maging dito man sa atin sa Pilipinas, sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapamakan, ligtas sa lahat ng uri ng sakit, bagkos ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan po at ngayon po ay bagamat sabi ay wala na raw po yung bagyo, pero mag-ingat pa rin po kayo, lalo na rin po yung nandyan sa paanan ng bundok ay maging alerto lang po kayo, at kung medyo delikado ay lumikas po muna kayo at huwag niyo pong hayaan na matabunan kayo ng landslide at napakahirap po, lalo na kung ngayong panahong ito ay napakahirap yung magkaroon ng problema. Ano po? Sana okay lang. Hindi naman sa okay, kundi okay lang din na kung halimbawa mamatay na lang kayong lahat, okay lang din yon. Ang problema po rito, halimbawa maputulan kayo ng paa, kamay, or either hindi na kayo mapapakinabangan, buhay nga kayo pero wala, inutil na rin kayo. Hindi po ba mas maganda na lang din na patay na lang? So yun po ang ibig ko sabihin. Hindi ko po sinabi na okay lang na mamatay kayo. Ang sinasabi ko lang po ay basta ingat po kayo kaysa naman sa magka-aberya pa kayo. Mahirap po maging problema ngayon, lalo po napakahirap po ang may sakit, ano? So ayan po at ingat po lagi. Ayan po sa lahat po, yan ang aking mga subscriber. At dito naman po sa ating mga walang tigil sa paninira dito sa Kalingap ay tapos na po at ginagawa na po yung warrant of arrest dito kay Kapiso. Ayan. Yan po yung unang-una na makakatikim ng himas ng riyas ng bakal, o di kaya yan ang unang-una dyan na mapapasok sa kulungan. Even though mayroon pong bill ang cyber libel crime, may bill po yan, kaya lang ang bill po niyan depende po yan sa kinasangkutan mong cyber crime. Halimbawa po ay yung simpleng cybercrime lang po ang kinasangkutan mo at isa lang, ay ang piyansa po lang yan ay 36,000 up to 100,000. Yan lang po. Ngayon, per count po yan, per count. Up to 100,000. So, depende po sa gravity ng kaso. Ano? Pero paano, halimbawa, kung mayroon kang 5 na isinampa sa iyo na 5 cyber libel, so kung tigwa 100,000 yun, ay di kalahating milyon yun. Ayan. At hindi lamang po yan. Halimbawa, may panalo mo ang kaso. Manalo ka halimbawa, hindi ka na-convict dun sa pagdidimanda sa iyo. Panalo ka. Ay hindi pa rin po yung gastos mo po doon habang nag-hearing ka sa abogado pa lang po, ay sigurado na po yung kundyan, yung sa mga pipitsugin po na abogado 50,000 ang acceptance fee niyan. At saka kada hearing po yan 2,500 hanggang 3,000 po ang appearance fee. Ang ibig pong sabihin, tuwing hearing na dadalo yung abogado mo, 2,500 hanggang 3,000 ang kailangan bayaran. Ay papaano, yung mga ganyan ay ang tagal niyan. So, kada hearing na gumagastos ka ng gumagastos. Ngayon, at talagang malulumpo ka. Kahit saan ka pupunta, malulumpo ka. Ngayon, halimbawa kung natalo ka naman, halimbawa, dinesisyonan ng judge na ikaw ay guilty beyond reasonable doubt dyan sa iyong kinumit na krimen na yan. Na? Alam mo ba kung magkano babayaran mo, Kapiso? 200,000 ang babayaran mo plus
mayroon kang 1 year imprisonment. So wala kang wala kang kawala. Both parties, kahit pa manalo ka, masisira ang buhay mo. Kahit pa manalo ka dyan, masisimot ka. Yan po yung sinasabi ko. Kaya nga, doon po sa sa masyadong mapanira, lalo na kung walang ebidensya. Ang dami-dami kasi ng mga paninira mo, kapiso. At anyway, basta ngayon po ay kasalukuyan na pong pinoproseso yung warrant of arrest nitong si Kapiso, at anytime po ay isi-serve na po ang kanyang warrant of arrest, at i-ready mo na yung 100,000 mo na pangpiyansa, no? Walang choice yun. Once na inaisampa sa prosecutor yan, sigurado na magpapiyansa ka niyan ng 100,000, dahil kung hindi, diretso kalabuso ka. So, ngayon kung wala kang pampiyansa, ay di subukan mong isanla yung ngipin mo dyan sa Cebuana kung tatanggapin, kasi baka lang ako tatanggapin kasi kakaiba naman yung ngipin mo, at parang ngipin ng kalabaw naman yan, ay baka sanlaan. So yun po. Ngayon baka lang po kasi may nakaligtaan ako ay nasabihin pag na-file na yung information sa RTC, mag-issue na ng warrant yung court. Pwede ka na mag-post ng bill para makalaya pang samantala habang dinidinig yung kaso. Ayan. At saka yun dito, per count po yung sinasabi ko. Per count bawat isang reklamo sa iyo. Yung sinasabi kong 39 up to 100,000 na piyansa. Depende pa rin po yan. Pwede pang tumaas. Billable naman lahat ng cybercrime. So, yun nga lang, ay kung nakursunadahan ka at naging 10 yung iyong yung iyong naging kaso or na i-file sa iyo, naku po, 1 milyon ang iyong piyansa. So, yan po yung sinasabi natin na hindi po lahat ng pagkakataon ay hindi mo na lulubayan yung sinisiraan mo. Wala kang katigil-tigil eh. Napakarami ko ng warning sa iyo, napakarami ko ng sinabi sa iyo, tuloy-tuloy pa rin yung paninira. Mayroon pa nga akong mayroon pa nga ako napanood sa iyo na sinasabi mo ay ginagamit lang daw nitong si Bal Santos Matubang yung yung foundation, which is yan, registered po yan. So hindi po mariregistered yan kung hindi totoong foundation yan. Ano man yan, ayan mo, speculation mo, at saka yung tawag ito, yung imagination mo lang. That is the product of your imagination, ika nga. So yan, alam mo na yung mga dapat mong i-ready. At ngayon pa, ito pa nakakatakot, kapiso. Hindi lamang ito sa mga diniscuss ko sa iyo, hindi lamang yan. Natatandaan mo ba yung ilang beses ko na sinabi diyan sa vlog ko na matagal ako naging investigador? Okay. Ngayon, ano namang kinalaman dito yung sinasabi kong matagal ako naging investigador? Papaliwanag ko sa iyo. Ang investigador, lalo na ako, matagal ako naging investigador. Halos 15 years. Ngayon, ang investigador at saka yung mga prison guard or sa BGNP, magkatandim lagi yan. Kaya ko lang, pinapaliwanag ko lang sa iyo, kapiso. Magkatandim lagi yan. Ang ibig kong sabihin dito,
Kung na-warrant of arrest ka na at wala kang pangpiyansa kasi kung marami yung account ng mo, hindi mo kayang mag-bill, diretso kalabuso ka. Ngayon, malalaman ko kung saan kang presinto, ikinulong. Dahil dito sa tropa ko, no? Doon na magsisimula yung dilubyo ng buhay mo. Kasi, ang tagal-tagal ko na nag-warning sa'yo na tumigil ka na. Tuloy-tuloy ka pa rin sa paninira dito kay Kuya Bal Santos Matubang at saka dito kay Rab na tinatawag mo pong hari at saka prinsipe, which is yun naman yun. Wala namang ibang tinutukoy yan kundi ang mag-ama. So ngayon, ang ibig ko sabihin dito, malalaman at malalaman ko kung saan ka nakakulong. Pag doon ka nakulong na, ay ano ang expectin mo? Sasabihin ko ba doon sa mga prison guard na, oy, ingatan ninyo yan ha, si Kapiso yan, kilala ko yan. Yun ba ang i-expectin mo? Hindi. Expected mo na, expectin mo na sasabihin ko dyan sa mga tropa ko na bahala na kayo dyan. Yan ay matagal ko nang pinangaralan yan, matagal ko nang pinagsabihan yan, pero tuloy-tuloy pa rin yung gawain yung masama niyan, bahala na kayo dyan. Pag nagsalita ako ng bahala ko na dyan, ay alam mo na ang mangyayari dyan. Dalawa lang yan. Sasabihin ko yan, o ingatan ninyo yan, at saka bahala na kayo dyan. Pag yun ang sinabi kong bahala na kayo dyan, aba, ay i-ready mo na yung puwit mo, at saka magdala ka ng pamada para may pampadulas ka sa puwit mo dahil titirahin ka ni Peryong dyan. Maniwala ka sa akin. Titirahin ka. Lalo't kakaiba ka. Kasi yung ngipin mo lang kakaiba na. So, gusto nila matikman lagi yung kakaiba dyan. At saka isa pa, ano pa ang expectin mo? Expectin mo na nababatukan ka dyan. Babatok-batukan ka dyan. Yung tipong hanggang sa gabuhok na lang yung natitirang buhay sa katawan mo. Yung babanatang ka sa tiyan, parehas mong preso, ang bibira sa iyo, ay magtatanda ka. Maniwala ka, magtatanda ka. Sana, noong mga ibang mga warning ko pa dati sa iyo, sana nagkwan ka na, naglaylo ka na. At hindi mo na sana tinuloy-tuloy yung kasama ng bunganga mo na puro pagbibintang, puro panglalait dito sa Kalingap. Iyan lang yun. Ngayon, doon pa sa iba na may warrant, na may ginagawa na rin ng warrant, pero ang sigurado ako si Kapiso na at alam ko na ginagawa na ng pinaprocess na yung warrant of arrest nito at marami pa. Akala ba siguro ni Kwan ito si Salcido at saka nitong si Nule ay libre na sila? Hindi po kayo libre. Kahit nandiyan kayo sa abroad, hindi kayo libre. Ganito lang yung papaliwanag ko sa iyo. Kung kayo ay citizen, kung saan kayo bansa naroon ngayon, okay yun. Wala kayong dapat alalahanin. Pero, kung kayo naman ay OFW lang, sira ang buhay ninyo. Alam niyo kung bakit? Hindi kayo makakapagtago kahit andyan kayo sa abroad. Dahil dito, recorded kayo dito. Mawawarant pa rin kayo. Kung hindi man kayo mawarant, ipapadeport kayo. Pag may warrant of arrest na, ibibigay lang yan sa Department of Tourism, pababalikin kayo rito. Deport kayo dito. Kaya wag mong sabihin Salcido, at ikaw Nole, at ikaw Hayat, Tapukingking, wag niyo sabihin na safe kayo dyan dahil nandiyan kayo sa abroad. No, hindi kayo safe. Ngayon, ipagpalagay na natin na hindi na kayo pagtsatsagaan
ng Estado. Ha? Sabihin na natin na, sige, maging maluwag ang Estado sa inyo. Hanggang sa, nandyan lang kayo. Pero, nandito na, nakaabang na sa inyo ang warrant of arrest ninyo. Pagsampan nyo pa lang, pagtungtong nyo pa lang dito sa Pilipinas, pupusasan na kayo. Yan ang hindi nyo alam. No? At yun nakala lang ninyo makaka-escape na kayo. Hindi po. Lalo kayo Salcedo, di ko alam, nuli kung kayo ay citizen na dyan sa bansang kung saan kayo ngayon. Pero kung hindi, nako po, ang laki ng problema ninyo. Kung makapagbalahura din kayo dito sa mag-amang ito, wagas. At kung mang-insulto kayo, ganun-ganun lang. Unang-una, itong Kalingap, pinaghirapan yan ni Kuya Bal Santos Matubang. Ilang taon niyang binuno yan, ilang taon niyang pinaghirapan yan, tapos gaganon-ganon lang. Pinaghirapan na mag-ama yan. Gumawa sila ng mabubuti. Gumawa sila ng mga mabubuting gawain para mapamahal sila sa mga tao. Ngayon at mahal sila ng mga tao dahil nakitang-kita na yung mga pagpapabahay nila. Kitang-kita na yung pagtutulong nitong Kalingap. Kaya tuloy-tuloy yung pagtatangkilik ng mga tao dito sa Matubang family nito. Ganun lang yun. So, ibig sabihin, pinaghirapan, pinag-isipan at talagang pinagpaguran bago nila narating kung saan man sila ngayon nakatayo. Masyadong inggit lang talaga kayo. Sobra lang ang kainggit ninyo. Hindi lang kayo napagbigyan sa inyong mga pangsariling interes. Ayon, gumawa na kayo ng alingas-ngas na kung saan ay talaga na mga nakakapanira. Ngayon, hindi ko pa alam yung mga iba kung sino pa yung nasampahan ng reklamo or kaso. Pero ang sigurado ko kung itong si Kapiso ay pinaprocess na ang warrant of arrest nito. Sigurado na ako dyan. So, yun lang ang siguro masasabi ko dahil nga unang-una, hindi naman siguro ako magsasalita rito ng mga ganong mga patakaran kung hindi ako naging investigador. So yun, mga 39,000 ang pinakamababa hanggang 100,000. Depende nga yun sa cyber libel na kinumit mo. Ganun lang yun. So kung doon sa mabigat yung cyber libel na ginawa mo, 100,000 yun. Paano pala? Uulitin ko lang. Paano pala kung more than 5 yung ginawa mong cyber libel? I-ready mo yung 1,000,000 pala. Kung halimbawa umabot ng 10. Kasi per count ito ang pinag-uusapan natin. 1,000,000. Siguro naman may 1,000,000 ka, edi binta mo yung baka ng biyanan mo. Total, dyan naman sa Batangas, uso yung nag-aalaga ng baka, ay ibinta. Abay, kung 1,000,000, abay, malaki-laki rin yun. Baka 4 na baka rin yun. So, doon na ngayon. Doon ka na masisira sa biyanan mo. Dahil lang sa kagaguhan mo. Yun lang. Yun lang masabi ko. So, lesson learned ito sa mga walang pakundangan kung magsalita. Walang pakundangan kung manira. Ako, kung nagmumura man ako rito na walang pakundangan, may basihan ako. Mayroon akong pwedeng ibuyang-iyang, kung baga. So,
Ganun lang. Pero kasi iba kasi yung sa totoo lang, yung pagmumura hindi po bawal or hindi po masama. Kasi ang pagmumura po ayan ay may tawag po dyan, nakalimutan ko lang mouth expression lang yung pagmumura. Kaya hindi po bawal ang pagmumura. Murahin man kita ng murahin, hindi po bawal yan sa batas yan. Murahin kita ng murahin, hindi. Mahirap patunayan na papasok doon sa oral defamation yung pagmumura. Kasi depende nga po yan. Mayroon namang batas, oral defamation yan. Pero yung oral defamation po, wala pong kanyan. Sabi ko, wala pong bearing yan. Kung may kaso man yan, yung tipong i-reprimand ka lang ng husgado or judge. Ano yung reprimand? Pagagalitan ka lang. Ganun lang yun. Pero sabihin mong may kulong ka, wala. Para lang sabihin ko. Pero, hindi ko dinidepensahan yung mga pagmumura ko. Hindi po. Una, hindi naman po talaga yun ang karakter ko. Nakakapagmura po ako dahil sa nakikita kong mali dito sa mga tarantadong mga taong ito. Dahil kung ang pagbabasihan ng halimbawa natin ay may kulong, abay matagal na po sana akong kinulong dahil itong mga kongresista, mga putangan ng mga kongresista at saka mga senador ng mga putangan to, di dapat sana matagal na akong kulong. Ganun lang po, pinapaliwanag ko lang po yan. Pero hindi ko po ini-encourage kayo na magmura kayo ng magmura. Hindi po. Kahit na ganun ako, ay hindi ko po ini-encourage kayo na tama yung pagmumura. Ganun lang po. Dahil ngayon, ay kagaya nito, depende lang yun sa sitwasyon kung bakit ka nakapagmura. Ganun lang po yan. So lahat po yan, ikukuhan yan titimbangin lang po lahat yan. Bakit nga ba nakapagmura si Berana? Dahil doon sa halos araw-araw na lang topic ni Kapiso ang Kalingap na puro paninira na lang yun, kaya ako nakakapagmura. Kaya ako nakakapagmura dahil dito sa mga taraidor na tinulungan ng Kalingap, pagkatapos iangat sila, ayun ang isinukli nila, kataraidoran. Kaya ako nakapagmura. Yun lang yun. Ganun lang po. Kuan lang po yan May dahilan po kung bakit nakakapagmura ang tao. Halimbawa natin, hindi ko naman kilala yung isang tao. Ngayon ko lang makikita, halimbawa, nagsalubong kami. Pwede ba sabihin ko agad, putang ina mo? Hindi. Diba? May saltik na ang ulo nung magsasabi ng gano'n. Hindi mo kilala yung tao, nagkasalubong lang kayo, na-feel mo lang na mas gwapo sa iyo, minura mo na. Iyon ang masama. Pero kung itong mga putang inang mga taraidor ng Kalingap, ay kahit pa mula pa hanggang ulo kung murahin itong mga ito, wala akong kaso. Ganun lang yun. Kaya itong naggagaling-galingan ng mga iba dyan, ay huwag nyo akong tuturuan. Sinabi ko na paulit-ulit, matagal akong to be exact 15 years ako naging investigador. Ganun lang yun. Okay? So siguro po ay hindi ko alam kung makakapag-live ako tungkol naman dito sa mga putang inang mga politikong ito. Pero sige, pangsamantala po ay magpapaalam muna ako sa inyong lahat at ingat po kayo lagi, lalo na po itong mga subscriber ko. Wala po akong pakialam din sa mga subscriber ng mga anghit dyan, subscriber ng mga burikat na yan. Wala akong pakialam.
Ang pinakikalaman ko itong mga subscriber ko, ingat po kayo palagi para hindi kayo magkasakit. At siyempre, alam nyo na po kung bago ako magtapos ng tuluyan, nais ko po siyempre sabihin muli sa inyo, mahal na mahal ko po kayong lahat.